Araling Panlipunan 4. Quarter 1. Week 8. Ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Kasanayang pampagkatuto sa linggong ito. Natatalakay ang mga hamon at mga paraan ng pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ang mga pangunahing hamon sa gawaing pangkabuhayan sa Pilipinas sa sektor ng agrikultura at pangingisda ay ang kakulangan sa makabagong kagamitan, climate change, kalamidad, mababang kita, at kakulangan sa teknikal na kaalaman. Ang pagtugon ay kinabibilangan ng paggamit ng teknolohiya, pagsuporta sa mga magsasaka, at pagpapatupad ng mga makabagong teknik sa pagsasaka at pangingisda. Mga hamon sa pangkabuhayan. Una ay ang kalamidad at climate change. Madalas na pagbagyo at tagtuyot na sumisira sa mga pananim at kagamitan sa pangingisda. Dahil dito, mas nagiging madalas at mas malalakas ang mga bagyo, habang ang ibang lugar naman ay nakararanas ng matinding tagtuyot. Sa agrikultura, ang malalakas na bagyo ay sumisira sa mga pananim tulad ng palay, mais, at gulay. Nagdudulot ng pagbaha na nagpapalubog sa sakahan. Nagpapababa ng ani na nagiging sanhi ng kakulangan sa pagkain at kita ng mga magsasaka. Samantala, ang tagtuyot ay nagdudulot ng kakulangan sa tubig para sa irigasyon. Nagpapabagal o pumipigil sa paglago ng mga pananim. Nagiging sanhi ng pagkatuyo at pagkamatay ng mga halaman. Sa pangingisda, ang mga bagyo ay sumisira sa mga bangka at lambat ng mga mangingisda. Nagiging dahilan upang hindi makapalaot dahil sa panganib. Nagpapababa ng huli dahil sa pagbabago sa galaw ng mga isda. Sa kabuuan, ang mga kalamidad na ito ay malaking hamon sa kabuhayan dahil direktang naapektuhan ang kita at pagkain ng maraming Pilipino. Kapag nasira ang pananim o kagamitan, kailangan ng malaking gastos upang makabangon muli, kaya lalo pang nahihirapan ang mga magsasaka at mangingisda. At ang pangalawa naman ay ang kakulangan sa teknolohiya. Paggamit pa rin ng mga lumang pamamaraan sa pagtatanim at pag-aani. Isa sa mga hamon sa kabuhayan ng mga magsasaka ay ang patuloy na paggamit ng mga tradisyonal o lumang paraan sa pagsasaka. Bagamat napatunayan na ang mga paraang ito sa paglipas ng panahon, kadalasan ay mas mabagal at hindi gaanong epesyente kumpara sa makabagong teknolohiya. Sa pagtatanim, ang kakulangan sa makinarya ay nagpapabagal sa paghahanda ng lupa at pagtatanim. Umaasa lamang sa manual na paggawa kaya mas napapagod ang magsasaka. Naglilimita sa dami ng lupang maaaring taniman. Sa pag-aani, ang paggamit ng lumang paraan ay kumakain ng mas maraming oras at lakas. Nagdudulot ng mas mataas na posibilidad ng pagkasira ng ani. Nagpapababa sa kabuuang produksyon at kita. Dahil dito, hindi nasusulit ng mga magsasaka ang kanilang ani at kita. Kung may sapat na akses sa makabagong teknolohiya tulad ng makinarya at kagamitan, mapapabilis ang proseso ng pagsasaka. Tataas din ang produksyon at mas mapapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Pangatlo naman ay ang mababang kita at kahirapan. Maliit na kita ng mga magsasaka at mangingisda kumpara sa hirap ng trabaho. Isa ito sa pinakamalaking hamon sa kabuhayan. Sa kabila ng matinding pagod at oras na inilalaan sa pagsasaka at pangingisda, kadalasan ay maliit lamang ang kanilang kinikita. Ilan sa mga dahilan nito ay mababa ang presyo ng kanilang ani at huli. Maraming dumadaang middleman o tagapamagitan. Mataas ang gasto sa puhunan tulad ng binhi, pataba at gasolina. Dahil dito, maraming magsasaka at mangingisda ay patuloy na nakararanas ng kahirapan. Hirap matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi makapag-ipon o makapagpaunlad ng kanilang kabuhayan. Pang-apat ay kakulangan sa kasanayan. Limitadong kaalaman sa mga makabagong paraan ng pagsasaka at pagnenegosyo. Isa rin itong mahalagang hamon sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Marami sa kanila ang kulang sa kaalaman at kasanayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya at mas epektibong paraan ng pagsasaka at pagnenegosyo. Dahil dito, hindi nila nagagamit ang mga bagong teknik na makapagpapataas ng ani. Nahihirapan silang makipagsabayan sa mas modernong paraan ng produksyon.
Kulang ang kaalaman sa paghawak ng puhunan at pagpapalago ng kita. Mga pagtugon o solutions o opportunities. Modernisasyon ng agrikultura. Paggamit ng mga makabagong makinarya, binhi, at teknolohiya para mapataas ang ani. Pangalawa, suporta ng pamahalaan. Pagbibigay ng mga pautang, subsidya, at pagsasanay para sa mga magsasaka at mangingisda. Tatlo, diversification ng pananim. Pagpapatanim ng iba't ibang klase ng pananim na angkop sa panahon. Pang-apat ay ang pagpapalakas ng kooperatiba. Pagsasama-sama ng mga maliliit na magsasaka para mas madaling makakuha ng suporta at mas mataas na presyo sa produkto. Isa, sektor ng agrikultura, pagsasaka. Hamon. Patuloy na pagliit ng lupang sakahan dahil sa konbersyon ng lupa o ginagawang subdivision, mataas na presyo ng abono, at matinding epekto ng El Nino at La Niña. Pagtugon. Pagpapatayo ng mga farm-to-market roads upang mapabilis ang transportasyon, paggamit ng mga binhing climate resilient, at pagpapatupad ng rice tarification law para sa modernisasyon. Dalawa, sektor ng pangingisda. Hamon. Pagkasira ng mga bahura o coral reefs dahil sa polusyon at dinamita, overfishing, at ang panganib na dulot ng malalakas na bagyo sa mga baybayin. Pagtugon. Pagpapatupad ng closed fishing season o panandaliang pagbabawal sa pangingisda upang makapagparami ang mga isda at ang pagtatayo ng mga marine protected areas. Tatlo, sektor ng kagubatan. Hamon. Iligal na pagtutroso at pagkakainin na nagreresulta sa landslides at flash floods na sumisira sa mga kabuhayan sa kapatagan. Pagtugon. Malawakang programang reforestation, National Greening Program, at mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na pagputol ng puno. 4. Pangkalahatang hamon at oportunidad. Teknolohiya. Maraming kabataan ang ayaw magsaka. Ang tugon dito ay ang digital agriculture o paggamit ng drones at apps para maging cool at mas efficient ang pagtatrabaho. Edukasyon. Pagbibigay ng libreng TESDA training sa mga magsasaka at mangingisda upang matuto sila ng pagnenegosyo, agripreneurship, at hindi lang basta produksyon. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.